Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, May Kadisalan Yasin. So ngayon naman, pag-uusapan natin is about ecological systems perspective. So kung tinatanong nyo kung saan to siya nakasali na subject or area is nasa SWPPS or Social Welfare Policies, Programs, and Services. So pinakaunang-unang topic natin is about this ecological systems theory. So kung sa YouTube ko man to ma-upload, please follow me on my TikTok at mycarsw, and if sa TikTok ko man to ma-upload, i-upload ko to sa YouTube, and sa YouTube ko lahat ng lectures na ginawa ko dito sa TikTok nandun na, and wala nang ibang nakahalo doon, like pure lecture lang talaga. So ang name ko doon is at mycarsw, same lang sila ng profile dito sa TikTok ko and also yung sa YouTube. So without further ado, let's now proceed sa pinakaunang slide. Ang topic natin or sa pinakauna is about sa introduction ng ecological systems theory. So, yung ecological systems theory is galing yon kay Bronfenbrenner. So, theory siya ni Bronfenbrenner na nagpro-provide ng foundational model para ma-understand natin kung paano or how an individuals develop or kung paano ba daw nagde-develop yung mga individual, and also yung mga behavior nila, kung paano din nakaka-impluwensya by multiple interacting systems. Kung paano daw nakaka-impluwensya yung behavior ng isang tao sa iba't ibang nakakasalamuhan niya everyday. So, yun yung sa interacting system. So, very important to sa board exam kasi what's even the point of knowing yung mga person in the environment, social work, ganito, ganyan, kung hindi nyo naman alam kung paano ba, or yung apat, kung paano nakikipag-interact yung isang tao sa kanilang kapaligiran. Kaya nga, ecological. From the word itself, ecology. Okay? So, para mas maintindihan natin, proceed tayo dito. Dito is, sinadya ko talaga na ilagay yung micro ng maliliit na letters para makita nyo na etong micro, di ba, individual, yan yung sa individual. Ikaw yan. And then, eto sa macro naman is, yan yung sa pangmalakihang, na yan, parang community na talaga. So, para mas maintindihan natin, nandito, microsystem. Ano ba yung tinatawag nating microsystem? From the word itself, micro. Meaning, isa lang yan. Okay? Direct environment. Kumbaga, sino daw yung pinaka-direktahan mong na kakasama everyday? Diba? Nandyan yung family mo, yung mga sa school, and also yung mga peers. Sila yung mga parang microsystem mo ba? Sila yung pinakamalapit mong nakakasalamuha or nakakasalamuha mo everyday. For example, yung family mo. Diba sila everyday kasi nga doon ka nakatira. Yung sa school, sila din kasi nga doon ka nag-aaral. And then, yung mga peers mo or yung mga kaibigan mo, yun yung tinatawag nating microsystem. Direktahang environment or direktahan mong nakakasalamuha everyday. Proceed naman tayo sa pangalawa, which is mesosystem. Ano ba yung sa mesosystem? Mesosystem is interaction between microsystem, or yung interaction daw between microsystem. Nandyan yan nakalagay. Example niya, ano ba yung interaction na ginagawa natin within our microsystem? Example sa school, parent-teacher interaction. Diba interaction yun na galing sa micro tapos naging meso? Kasi nga, yung parent at saka teacher, nag-i-interact daw sila. So, kibale, for example, ikaw yung sa microsystem, ikaw yan, individual, diba? Sabi ko sa micro. And then, yung parents mo, sila na yung sa mesosystem kasi parent-teacher interaction, or mas may kalakihan ka ng interaction. For example, kung ikaw to, kung ikaw yan, sa microsystem ka, and then biglang isang circle ulit, nasa mesosystem ka na. Kasi, na-involve na yung interaction mo outside the community. Imbes na ang sa microsystem is yung family, school, at saka yung mga kaibigan mo lang, mas lumaki pa siya, mas naging bigger pa yung circle kasi na-involve na yung parent-teacher interaction na direktahan din sa family mo. Okay? So, dito tayo sa number 3, yung exosystem. So, ano ba yung tinatawag nating exosystem? Kung dito, direktahan, ito naman, indirect environment or indirectly mong nakakasalamuha na nakakaapekto sa isang individual. For example, a parent's workplace. 'Di ba? Example, ikaw yung bata, and then nagkagulo yung parent mo at saka yung coworker niya or yung katrabaho niya. And then biglang uuwi yung parent mo,
tapos ikaw yung papagalitan. Pero hindi ikaw yung problema. Kasi hindi mo naman na-meet yung ka-worker or hindi ka naman nakapunta doon sa work ng parents mo. But then again, na-involve ka na din kasi indirectly, sila yung nakakasalamuha or sila yung nakasalamuha ng mga magulang mo. Yun yung tinatawag nating exosystem. Kumbaga, outside siya ng iyong environment or outside siya nakasalamuha ng parents mo. So, bale, imbis na hindi ka na-involved doon, na-involved ka pa just because yung parents mo is na-interact niya yun or interact sila nung sa workplace niya. So, yun yung tinatawag nating exosystem. Basta tandaan nyo lang, indirect. Yung sa micro kasi, direktahan mong na-meet. Like yung family, schools, peers. Yung exosystem, hindi mo direktahang na-meet kasi hindi ka naman nagtatrabaho doon sa pinagtatrabahuan ng magulang mo. Okay? Dito naman tayo sa number 4, macro system. So, ano ba yung macro system? Macro is broader social, cultural values, policies, and norms. Pangmalakihan na talaga. Bale, kung etong circle yung micro, etong circle yung meso, mas malaki pa yung macro. Like, lahat na talaga involved dyan. Yung community, yung ganito, ganyan. Basta, pangkalakihang, mas malaki na siya compare sa micro, meso, and then macro. Like, pangkalahatan na talaga yan, macro system. Kaya nga broader social cultural values, policies, and norms. Okay? Dito naman tayo sa chrono systems. I know most of you malilito dito kasi alam kong syempre ang sabi nga natin micro, meso, macro, 'di ba? Pero nakalagay dito 5. And ang alam natin or yung tinuturo sa school natin is atong micro, meso, at saka macro. But then again, nasalihan siya ng exo. And yes, lumabas din yan sa board exam, pati yung chrono system. Basta, ang tandaan nyo lang sa chrono is yung dimension of time. Kapag sinabi niyang dimension of time, tapos connection between an individual or indirect environment between the individual, diretso na yan chrono. Basta, dimension of time yung nakalagay. Kasi yan yung life transition or yung child to adult, adult to adulthood, and then adulthood to elder, magiging matanda ka na, older age, ganyan. Yun yung life transition. Historical events or yung mga pangyayari sa buhay natin, yan yung mga historical events. Bale, pwede sa'yo, pwede sa ibang tao, still, dimension of time pa rin. Okay? Basta dimension of time, diretso na yan, chrono system. So, I really hope na na-understand nyo yung micro to macro connection. Proceed naman tayo dito. Core principles ng NASWE to 2017 and also according to sa NASWE 2017 and also IFSW 2014. So, nasa orange book to. Pinakaunang-una sa lahat, yung social justice. Ano ba yung tinatawag nating social justice or yung hustisya para sa lahat? A defining principle of social work profession, which means sina-challenge mo daw yung oppression in all form. Kumbaga, hustisya. Basta social justice, hustisya para sa mga tao. Sina-challenge mo yung oppression in all forms. In all forms, in terms sa economic, sina-challenge mo yung pag-oppress sa'yo economically. Sa racial, yan yung mga Black American or yung mga white ganito ganyan, yan yung racial or kung ano yung race mo. Gender-based, lalaki ka ba, LGBTQ ka ba, ganito ganyan. Sina-challenge mo daw yan siya kasi magkakaiba-iba kasi yung mga oppression na nararamdaman or nangyayari sa buhay natin. So, kibale, very subjective tong oppression. Depende sa buhay mo kung anong oppression ba yung nararanasan mo. But then again, social justice, sina-challenge na daw yung oppression na i-experience mo in all forms. Okay? Social justice. Hustisya. Ito din, pangalawa, advocating for equitable access to resources, services, and opportunities. So, hindi natin may pagkakaila na yung iba talagang mga tao is hindi sila nakaka-receive ng mga resources, services, and opportunities. Not because wala silang karapatan or wala talaga, but because ang nakakakuha is yung hindi nila deserve. And then, hindi talaga natin yan may pagkakaila kasi even sa 4Ps or sa kahit na anong services man na meron ng government, may inequality talaga na pagbibigay ng mga resources, services, and opportunities. So, yung social justice ina-advocate or pinaglalaban niya
na makakuha ang lahat ng resources or mabigyan ang lahat ng mga nangangailangan ng mga kailangan nila. Yun yung tinatawag nating resources. Mga services, yung mga serbisyo na para sa kanila at saka mga opportunities na para din sa kanila. Yun, advocating, pinaglalaban mo. Okay? Ina-advocate mo. Empowering marginalized communities to participate in decisions that affect their lives, or ini-empower or binibigyan mo daw ng lakas or binibigyan mo ng boses or binibigyan mo ng lakas ng loob yung mga marginalized communities. Yung marginalized communities, yung mga communities na hindi masyadong napapagtuunan ng pansin. Binibigyan mo daw or ini-empower mo daw sila na mag-participate sa decision making na nakakaapekto sa buhay nila. Kasi it's very important na may participation sila kasi para ma-involve din sila and also para malaman na din nila na may mga ganito palang services, may mga ganitong decision making na ginagawa ang government or yung community. So it's very important na meron din silang masasabi kasi nga sila yung nakakaalam kung ano yung problema nila. Hindi yung government, hindi yung ganito ganyan. Kaya nga it's very good na meron tayong social justice kasi we really need to challenge oppression, pinakauna yan. Pangalawa, kailangan din talaga nating mag-advocate ng equitable resources para sa lahat. At pangatlo, kailangan din nating ma-empower yung mga marginalized communities na makapag-participate talaga sila sa mga desisyon na makakaapekto sa pangkabuhayan nila or sa buhay nila. Okay? Next naman tayo, next slide. Dito tayo sa dignity and worth of the person. Kaya pa ba? Kasi ang dignity and worth of the person is yan daw yung principle na ina-affirm na lahat ng tao ay may value regardless of the circumstances. Lahat ng tao may dignidad at worth or may value kahit na ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit criminal pa siya, kahit ano yung nagawa niya, kahit ganito ganyan. Sabihin na natin siya yung pinakamasamang tao sa buong sanlibutan. But then again, may worth and dignity pa rin yung tao kasi nga tao siya. And hindi natin yun mawawala sa kahit na kanino kasi kung mapapansin nyo, di ba? Even though nababalitaan na naman ang daming corrupt sa Pilipinas, ganito ganyan, kailangan ganito yung gawin sa kanila, hindi sila ipakuan ng due process kasi nga very rampant na yung ganito na pinagagawa nila. But then again, babalik pa din tayo doon sa principle. Kaya nga hindi masyadong nakikisawsaw yung mga social workers, even though alam naman nila kung ano yung tama at mali, ganyan. But then again, always kasi nating ini-empower or always nating ginagrab yung principle talaga na nagbibigay ng worth and dignity sa isang tao. So, regardless of the circumstances, nakalagay na dyan, kahit na anong pangyayari, kahit na anong mangyari, kasali din talaga or kailangan talaga is justify or kailangan nandyan pa rin yung dignity and worth of the person. Dito sa pinakauna is yung respect, self-determination. Diba, principle natin in social work is self-determination talaga. Ano yung self-determination? Like, hinahayaan natin yung tao na mag-decide on their own or tinutulungan natin sila pero hindi tayo yung magdedesisyon sa kung ano man yung gusto nila. Like for example, may sinuggest tayo and then ayaw nila. We are not there to convince them na ganito dapat talaga yung gawin mo, ganito ganyan. No, it's their right to remain neutral or kung ayaw nila, kailangan natin yun i-honor kasi yun yung gusto nila. So, yun yung respect, self-determination. Pangalawa naman, recognize client as agent of change, not merely passive recipients of aid. So, kinikilala daw natin yung mga client natin as agent of change or sila yung makakapagbago sa sarili nila and also may kakayahan din sila na baguhin yung ibang tao. Dahil hindi lang sila or they are not merely passive recipients of aid. Kumbaga, hindi lang sila tagatanggap ng kung ano yung ibibigay sa kanila, but then again, kaya din nilang baguhin yung sarili nila at kaya din nilang magpabago ng ibang tao. Okay? Number 3, balance individual autonomy with concern for the broader community. So, kailangan din daw, binabalance natin yung individual autonomy or yung pagkakaisa or yung parang uniqueness ng isang tao. Kumbaga, hindi natin sila nilalahat. Okay? For us to para na din may concern for the broader community. So, not just autonomy, hindi lang nag-iisa, but then again, concern na din natin yun para sa pangkalakihan or broader or parang mas malaki pang community na kailangan nating i-cater. But then again, worth and dignity of the person, yun yung puno-tulo ng topic na ito. Okay, proceed tayo sa theoretical tools. So, ano nga ba yung mga theoretical tools sa social work? So,
Dalawa lang to, but then again, important to kasi yes, lumalabas to sa board exam. Especially conflict theory ni Karl Marx ng 1848. So, conflict theory, CT. Society is in a constant state of conflict due to competition for limited resources. So, sinasabi niya na yung society daw is in constant state of conflict due to competition for limited resources. Kaya daw yung society daw is nasa constant state of conflict daw talaga sila kasi may tinatawag tayong competition para sa limited resources. O kumbaga, may unfairness din talaga sa ating government. Kaya nga tayo conflict or somehow compete sa ibang mga tao kasi limited. 'Di ba according sa akin, according sa discussion ko na yung resources natin is limited din talaga. Kumbaga hindi siya unlimited. For example, yung mundo, hindi naman habang buhay nandito yung mundo na yan, 'di ba? Sabi nga nila guguho yung mundo, mamamatay ka, mauubusan tayo ng ganito ganyan kapag hindi natin replace yung mga puno, hindi tayo nagtanim, hindi tayo gumawa ng ganito. Yun yung tinatawag nating limited resources. So, bakit nga ba nagkakaroon ng limited resources? So, pasensya na, napalaki ko yung boses ko kasi nga umuulan and hindi ko marinig. So, pinakaunang-una sa lahat, ruling class or yung bourgeoisie. Wow, hindi ko na alam. Bourgeoisie, yan yung ruling class or sila yung kumokontrol ng mga means of production. Kumbaga sila yung mga upper class or sila yung kumukontrol sa lahat ng mga resources na nandito sa atin. And yan din, sila din minsan yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga limited resources kasi minsan kaya nilang hadlangan or kaya nilang mag-in-between and then kung hindi nila ipapalabas yung resources na yun, that time magiging limited na siya even though limited na talaga. Sila din yung nagme-maintain ng power. Sila din talaga yung nagme-maintain ng power. Kumbaga yung bourgeoisie, sila yung mga upper class. And then, ang proletariat, sila yung mga labor at sila yung ine-exploit. Kapag sinabi nating ine-exploit is parang pinapahirapan or parang, alam mo yun, like, hindi nabibigyan ng halaga yung mga trabaho nila and grabe yung pinapagawa sa kanila ng mga bourgeoisie or yung mga ruling class. So, tandaan nyo, kapag bourgeoisie, ganyan, sila yung mga upper class or ruling class. Kumbaga, sila yung nasa taas. Ganyan. And then, kapag nakita nyo yung word na proletariat, sila yung nasa baba. Proletariat, basta yan. And then, sila yung nandito sa baba. Kasi sila yung mga nakakaligtaan. Sila yung mga na-exploit na mga labor. So, yan yung pagkakaibahan. Hindi natin may pagkakaila na meron talagang ganyan. Merong nasa taas, meron ding nasa baba. And sad to say, yung mga nasa baba, sila yung mas nahihirapan, sila yung nag-work ng ganito, ganyan. But then again, konti lang yung nabibigay sa kanila, konti lang yung dumadating sa kanila, even though sila naman talaga yung naghirap doon. And it's so sad to say na it's the reality of our country. Sige, next tayo. Critical theory. So, ano ba yung tinatawag nating critical theory according kay Fay and also kay Horkheimer, 1937. So, critical theory is ina-analyze na daw kung paano yung mga ideologies, yung culture, yung media, yung education, at saka law, paano daw sila nagsiserve para ma-legitimize yung domination and saka masuppress din daw yung dissent. Liberation kasi requires critical consciousness to unmask this power relation. So, sinasabi niya na yung kalayaan daw kasi is nagre-require siya ng critical consciousness. Kapag sinabi mong critical consciousness, is yan yung critical na kaalaman or parang critical na awareness. Consciousness is awareness. Basta ilagay nyo dyan. Awareness para daw ma-unmask or para makita natin or para mabunyag yung mga power relation na meron tayo. So, yun yung definition ng critical theory. Kapag may nakita kayong critical consciousness, nasa word na yan, nandito na din, diretso na yan, critical theory. Okay? Basta sabi din, ina-analyze niya yung mga ideologies, yung mga kultura natin, way of life, the media, education, at saka mga law para ma-legitimize yung domination. Pag sinabi natin domination, yan yung may nagdo-dominant or may umaangat or may bida-bida talaga at saka ma-suppress din yung mga dissent. Okay? Sige, proceed tayo sa demographic shift. Ano ba yung mga demographic shift or yung mga pangyayari na nakakapag-shift sa isang tao? So, proceed tayo dito sa first
sa slide na to, rural to urban migration and urban informality. Rural to urban, ito yung province, nag-transfer siya, province naging urban or naging city. Province to city, ayan. Province to city. Yan yung urban to, rural to urban migration. So, di ba, nakatira siya sa province and then bigla siyang nag-transfer sa city and yan yung migration na tinatawag natin, nagma-migrate. And urban informality. So, according kay Porio, 2011, ina-highlight niya na yung rural underdevelopment or yung kapag under meaning negative yan or pababa yan, hindi pa nade-develop. And the concentration of economic opportunities in urban center push family to migrate cities like Metro Manila, Cebu, and Davao. So, since nga, diba, sa mga rural areas or sa mga province, nandyan yung mga underdevelopment. Pag sinabi nating underdevelopment is yan yung hindi sila masyadong napapagtuunan ng pansin, hindi sila masyadong nabibigyan ng government ng ganito, ganyan, kaya underdeveloped pa rin ngayon yung mga places na yun or yung mga probinsya. And then, yung sa mga urban, sila yung mas napapagtuunan ng pasin, marami yung tourist, marami yung ganito, ganyan. Kaya sila din yung binibigyan ng government or binibigyan ng mga services para mas ma-improve pa yung, yung mga, ma-develop pa yung mga lugar nila. So, yun yung inequality na nangyayari sa rural at saka sa urban. So, yung mga family din, nagmamigrate daw sila or lumilipat sila sa Metro Manila, sa Cebu, sa Davao, kasi doon yung karamihan sa mga opportunities. Hindi natin may pagkakailan at true naman din yan na yung sa mga province, mas gugustuhin nilang lumipat na lang in Manila and doon mamuhay, like doon maghanap ng trabaho kasi mas maraming opportunities. And ang nangyayari is yung mga farmers sa mga province, yung mga may mga trabaho na doon, mas konti yung natitira sa kanila kasi yung iba nagmamigrate na, umaalis na sa probinsya. Bumabalik lang sila for a vacation. But then again, according to our professor, Sir Ian, sabi niya din that time nung nag-discussion ito, yung mga imbes na yung mga kabataan na nasa province na, for example, yung father nila or mother nila is a farmer, ayaw nilang maging farmer din yung anak nila. So, ang ginagawa nila, pinapadala sa Manila para makahanap doon ng trabaho. And ang nangyayari, lahat na matanda, yung mga nasa province. And ang problema dyan, wala nang magtutuloy-tuloy doon sa trabaho nila. And ano na lang ang mangyayari sa Philippines kung wala ng mga farmers, wala ng agriculture, something, kasi lahat na kumukuha ng mga higher na mga profession. So, yun yung tinatawag natin sa urban or rural migration and urban informality. So, ito daw is nag-create siya ng spatial inequalities. Kasi nga, while cities grow or while daw nag-grow yung mga cities, yung sa countryside naman, nagiging depopulated and lack labor and investment. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na while yung mga cities is nag-grow, maraming nagtatrabaho sa cities, maraming nag-i-improve sa cities, maraming ganito-ganyan, yung sa countryside or yung sa province, sila yung nawawalan ng tao. At saka nawawalan din ng mga trabahador kasi nga, imbis na mag-farmer or imbis na mag-focus sila doon sa agriculture na kinalakihan or gawain talaga ng mga parents nila, mas pina-prefer nila na mag-work in Manila for virtual ganito-ganyan, na mag-teach ng ganito-ganyan, instead of working in the province. So, nawawalan sila ng labor at saka nawawalan din ng investment. Okay? Migration also is often unplanned and reactive. Kasi nga, hindi mo naman pinagplanuhan talaga din na, okay, magmamigrate ako kasi ganito-ganyan. Hindi. Dahil umaalis sila sa province, dahil wala silang opportunities na nahanap in the province. Kung meron man, underdeveloped or hindi masyadong napapagtuunan ng pansin. So, yun yung problema. And, unplanned din siya and reactive. Nagre-result siya ng informal settlements where basic water services, sanitation, electricity are absent or limited. So, di ba kapag biglaan kang nag-transfer sa Manila, and then, akala mo, kapag nakapunta kang Manila, marami ng opportunities for you. And no, that's the sad reality of it all. Kasi kapag, for example, sabihin na natin, for the sake of the discussion, sabihin na natin, wala kang trabaho or wala kang something pinag-aralan, ganyan. And then biglang, may nagsabi sa'yo na, okay, punta kang Manila kasi may ganitong offer kami na trabaho sa'yo, ganito, ganyan. Tapos, pagdating mo dun, wala pala. Kasi ang gagawin mo dun, magiging maid ka or magiging ganito kind. I'm not degrading any profession or any works na ginagawa ng isang tao. For the sake of the discussion lang talaga. Or, worst part is, buti sana kung makahanap ka ng trabaho na
for example, DH or like nag-maid ka or like labor ka or construction worker or anything else. Basta I'm not degrading any profession here ha. How about if maging informal settler ka or maging squatter? Yung squatter informal settler, informal settler is same lang sila. Ang preferred lang na tinatawag sa kanila ngayon is informal settlers para hindi masyadong masakit kapag sinabihan mo na, ay, squatter ka naman, di ba? Ang pangit pakinggan. So, sabi ng professor namin, walang term or hindi na ginagamit yung term na squatter or squammy. Ang tinatawag na sa kanila is mga informal settlers. So, worst part is kapag naging informal settlers ka or nakatira ka sa informal settlements or sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng tunnel, ganyan. Usually, di ba, dyan nakatira yung mga squatter or yung mga informal settlers and walang basic services doon. Pag sinabi nating basic services, walang tubig, walang proper sanitation, walang ilaw, walang ganito, ganyan. And kung meron man, limited. And yun yung sad reality. Kasi, syempre kapag nasa Manila ka na, naging informal settler ka or naging squatter ka, hindi ka na, like wala ka ng guts umuwi in the province. Kasi akala ng family mo, like, umasenso ka na, ganyan-ganyan. So, yung mga informal settlers, according sa mga documentation din, usually mas nagsistay sila doon kaysa umuwi sa province kasi ayaw nilang ma-disappoint yung family nila. And hindi alam ng family nila na ganun pala yung kinalalagyan nila doon sa Manila. And yes, kapag mga ganun yung mga situation, mas nahihirapan talaga yung tao. So, yan yung isang kahalagahan or yan yung isang demographic shift na nangyayari kapag nag-transfer yung taga-province sa urban tapos hindi nila masyadong alam yung kalakaran doon sa pupuntahan nila. So, yun. Proceed na tayo sa ikalawang slide, which is overseas Filipino workers and transnational families. So, according kay Assis, 2006, in her work notes that while OFWs are vital to the economy through remittance, family fragmentation is a major social cost. So, while daw, si Assis daw, sinulat niya sa notebook niya, na even though daw, yung mga OFWs is kailangan din talaga natin here in the Philippines kasi nga kapag nagpapadala sila ng remittance, may nakukuha din ng Philippines or may nakukuha din na something in return ang Philippines kapag nagpadala sila from abroad to Philippines. Yung family fragmentation daw is nagiging major social cost. Ano ba yung tinatawag nating family fragmentation? Yan yung tinatawag nating parent-child separation often leads to yung, di ba, kapag nag-OFW yung mama mo or yung papa mo or yung something in your family. And then, sige, sabihin na natin yung mama mo naging OFW siya sa Dubai. And then, syempre, maghihiwalay kayo, di ba? Mahihiwalay siya sa family niya, mahihiwalay siya sa papa mo, sa iyo, sa mga kapatid mo. And eto daw yung mga karaniwang nangyayari kapag nag-abroad yung isang parents. Pinakaunang-una sa lahat, yung emotional and behavioral challenges among left behind children. So, since nga wala na yung mama mo, and usually, ang mga mother is sila yung mga nasa bahay talaga, di ba, silang nag-aalaga sa mga bata, ganito, ganyan. Kapag nawala daw siya, or kapag nag-ibang bansa siya, magkakaroon kayo ng emotional and behavioral challenges. Wala nang masyadong magtuturo sa inyo. Usually, kung ikaw yung ate, ikaw ang mag-aalaga sa mga kapatid mo, sa'yo yung burden, sa'yo yung ganito, ganyan, or sa papa mo. How about if yung papa or yung asawa ng mama mo is lasinggero or may bisyo, ganyan. So, wala nang mag-aalaga sa inyo. So, ang nangyayari daw, yung mga naiwang mga bata, may nagkakaroon talaga sa kanila ng emotional and behavioral challenges. Yung iba pariwara, yung iba maagang nabuntis, yung iba naman parang hindi nasa tamang utak kasi marami silang resentment or marami silang galit sa parents nilang nag-abroad kasi like for example, sasabihin na nasaan ka nung mga panahong ganito, ganyan, ako yung nag-alaga sa mga kapatid ko, hindi na ako nakapag-aral. So, ganun yung isang reasons kung bakit nagkakaroon ng parent-child separation or kung bakit kailangan na makater din or mapag-usapan natin yung mga ganitong topic. So, pangalawa is yung increased caregiving burden on extended families, especially grandmothers. Sinasabi niyang increased caregiving burden, pag sinabi mong burden is pasanin. Nagkakaroon daw ng pasanin or nagiging parang responsibilidad pa ng extended family yung pag-aalaga sa mga bata. For example, both parents mo nag-abroad and asan kayo may iwan? Usually may iwan kayo sa extended family. Pag sinabi nating extended family, yun yung lola mo or mga tita mo or tito or anything or anyone or for example sa pinsan.
yun, may iwan kayo doon and magiging pasanin kayo, magiging burden kayo. So, yun yung isa ding nangyayari kapag naging OFW yung mga both na parents mo. Okay na sana if inaalagaan kayo ng tama, kung napapakain kayo ng tama or pinag-aral kayo. How about if namolesta kayo or anything na mangyari sa inyo na hindi maganda? So, 'di ba? Very inconvenient na 'yon kasi even na kahit nga sana yung parents mo sana yung nag-aalaga sa iyo, but then again, kaya nga sila nag-OFW para maka-provide na din sa inyo. Pero what if hindi mo naman talaga need yun, but then again, yun lang yung choice. So, we cannot also blame the parents and also we cannot even blame the child. We can somehow build or we can somehow blame the system kasi nga mas better na yung mga opportunities talaga is here in the Philippines compare abroad. But then again, the Philippines is a third world country, so wala tayong magagawa doon. Pangatlo is we can parent child attraction over time. Syempre, kapag nakapag-abroad yung mga parents or your mother or father, syempre kapag bumalik na siya in the Philippines, di ba hindi na ganun yung attachment compare kung yung parents mo is kasama mo na talaga simula pagkabata. So kapag nasa abroad sila, hindi kayo masyadong close, kung magiging close man kayo, masyadong matagal or kapag bumalik na sila, and also hindi din nag-end up ng maganda yung mga batang naiiwanan. So good thing if yung batang naiwan is matatanggap niya pa din, but we cannot say that kasi depende na din yun sa situation. So, yun yung mga reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng demographic shift or bakit natin pag-uusapan yung about sa overseas Filipino workers and transnational families. Proceed na tayo sa ikatlong slide, which is informal settlements. So, na-discuss ko na to doon sa first, diba, yung sa mga informal settlers or yung tinatawag nating squatter or squatter areas. In slang, tinatawag nilang squammy. But then again, hindi na nga tinatawag na squatter or squammy, tinatawag na sa kanila informal settlers. So, informal settlers in urban areas live in highly precarious condition. So, yung mga squatter daw or yung mga informal settlers sa urban areas in Manila or sa mga cities, yung pamumuhay daw nila doon is precarious or dangerous or something like that. Pinaka-first, bakit? Exposure to pollution, flooding, and unsafe structures. Mas na-expose sila sa pollution. Lahat ng pollution, water pollution, air pollution, any pollution. Kasi nga, yung mga tinitirhan nila is, for example, sa ilalim ng tulay. 'Di ba? Doon na nila gagawin, doon sila magsi-CR, doon sila kakain, doon sila maglalaba, doon nila ginagawa lahat ng businesses nila. And yung mga water na iniinom nila, doon na lang din nila kinukuha. Minsan, yung mga pagkain na nakukuha nila, hindi naman very sanitized. Kasi nga, mga sa informal settlers and wala silang magandang pabahay, walang ganito ganyan. Goods na kung may mabigay ang government. But then again, informal settlers, usually hindi yan masyadong napapansin ng government kasi mas pinagtutuunan nila ng pansin yung mga services na accredited din sa mga pinibigay ng mga government na services. So yun, exposure sa pollution, sa flooding, especially kapag doon sila nakatira sa ilalim ng tulay, tas may tubig pa, ganito, ganyan. And then yun, expose sila sa flooding or sa mga baha, tsaka unsafe structure. Kasi hindi naman po talaga magaganda yung mga pabahay nila doon kung may bahay man sila. Yung iba kasi nakatira sa ilalim ng tulay sa mga bato lang, or gagawa sila ng bahay, tapos, syempre, mga kahoy lang kasi yun lang yung afford nila. Kung hindi man, alam mo yun, sobrang daming squatter and tabi-tabi yung bahay nila, kibali kung masusunog yung isa, lahat masusunog yung bahay. So, yun yung sinasabi nating unsafe structures. Next pa is no access to healthcare, education, or legal protection. So, wala din silang access sa healthcare. Pag sinabi natin wala silang access, syempre, kapag informal settlers ka, usually wala kayong mga PhilHealth, wala kayong ganito, ganyan. And kung meron man, hindi na kayo usually nagapunta sa mga centers, kay mas preferred nyo na alagaan nyo na lang sarili nyo or yung mga parents yung magbibigay sa inyo ng ganito, ganyan. And also education. Ito yung pinaka-rampant din sa mga informal settlers kasi usually sa kanila hindi talaga nag-aaral kasi mostly yung mga bata pinapalimos na lang. Yung mga nanghihingi sa kalsada, yun yung mga nanlilimos, nagbebenta ng mga sampagita or naglalaroy-laroy. Basta yun mga informal settlers. And syempre kapag nasa kalsada ka, hindi ka naman makakapag-aral.
Unless na lang may NGO na tumulong sa inyo. But then again, yan yung pinakaunang problema talaga din na mga bata doon na yung mga parents nila is informal settlers. And also legal protection. Kaya nga yung mga DSWD usually talaga is kapag may nakikita silang mga palaboy-laboy, di ba sa ibang mga lugar, hindi pwedeng binibigyan mo yung bata ng pera or anything else kahit na food. Yun yung sinabi sa amin. Kung tinatanong nyo, bakit? Sabi nung speaker namin, hindi sila pwedeng bigyan ng pagkain or anything kahit na labag sa loob mo or kahit na gustong-gusto mong magbigay kasi masasanay silang nasa lansangan lang sila, masasanay silang nasa kalsada lang sila kasi sinasabi nila na ay magbibigay lang din naman si ate at kuya or bibigyan lang din naman nila ako, so dito na ako, hindi na siya like ma-i-instill na sa utak nila na okay lang naman limos kasi may nagbibigay naman, so wala for them, paglaki nila akala nila yun na yung decenteng trabaho sa kanila even though hindi naman talaga yun yung better na gawin nila, and since nga nakasanayan na nila, yun na yung ginagawa nila. So yeah, proceed na tayo sa here. I think ito yung last, ay hindi. So proceed na tayo here sa aging population, trends, and also challenges. So according to the PSA 2022, according to the PSA 2022, by 2030 daw, may estimated na 12% ng population na magiging edad niya is 60 above, marking a significant demographic shift toward an aging society. So, pag daw nag-2030 na, 2030 na, may estimated na 12% ng mga tao na magiging edad nila is 60 pataas. Kibale, magmamark daw siya a significant demographic shift toward an aging society. According naman kay Cruz, 2014, warns that these present major challenges in, sabi ni Cruz, 2014, winarningan niya daw na yung pangyayaring ito is magiging major challenge sa, pinakaunang-una sa lahat, pension coverage, especially among informal workers with no access to SSS or GSIS. Magkakaroon daw tayo ng problema sa pension coverage, especially doon sa mga taong walang matinong trabaho with no or walang access sa SSS at GSIS. So, yun yung isang magiging problema. Pangalawa, healthcare access. Due to the high out-of-pocket cost and limited geriatric services. So, sa healthcare naman, magkakaroon daw ng pagtaas ng mga bayarin at mga bayad din kasi nga limited lang yung mga geriatric services na meron tayo here in the Philippines. Yan yung, if tinatanong nyo ano yung geriatric, yan yung mga services for aging population or para sa mga matatanda. Basta yan yung geriatric services. Pangatlo is social isolation, particularly among elders living alone or abandoned. Siyempre, kapag walang kapamilya or walang kasama yung isang matanda doon sa bahay nila, magkakaroon talaga ng social isolation. And paano na lang kung marami palang walang kasama yung mga matatanda doon. So, common yan sa mga living alone or yung mga walang kasama sa bahay na matatanda at saka yung mga inabandona ng mga anak nila. Very sad to say na yes, merong mga ganyan na inaabandona ng kanilang mga anak. And nakakainis yung mga ganun. Kasi ako, I have my lola and I cannot even live or I cannot even say na I'd rather ganito, ganyan. Basta, it's so sad lang na may mga ganito talagang mga cases. And buti lang yung mga ibang mga religion, hindi talaga nila pinapamigay or hindi nila pinapapunta sa mga nursery houses yung mga ano nila. For us in Muslims, we are really into taking care of our elders compared sa iba na pinapamigay or nilalagay lang sa mga nursing home. One time, when we go to Cebu, nakapunta kami sa mga geriatrics or mga bahay for home for the aged, and then may na-meet kami doon na like something foreigner, and then sabi niya siya yung nag-alaga sa mga anak niya, na pag-aral niya, may mga trabaho na sila. But then again, nung tumanda na siya, na-stroke kasi siya, hindi pa siya super matanda, like siguro mga 50 plus, bigla na lang daw siyang nilagay doon sa home for the aged. And hindi na siya binisita. So, 'di ba? Kahit na gaano mo alagaan yung mga anak mo, kung nasa mindset pa rin nila is magiging burden ka, usually nilalagay ka talaga nila for the home of the aged. And buti na lang 'yun, naalagaan naman sila ng tama.
Pero what if na lang yung mga ibang inabandon na talaga sa bahay nila and hindi na binalikan. So, yon. Proceed tayo dito kasi I think ito na yung last. Rise of solo parenthood or yung mga solo parent. Kailangan din nating pag-usapan to, and yes, nasa TOS to siya. According sa DSWD 2020, the number of registered solo parents has steadily increased due to, according daw sa DSWD Research 2020, yung number daw ng na-registered na mga solo parents or mga solo mothers or solo fathers is nag-increase or mas tumaas pa dahil due to labor migration. Ano yung labor migration? Labor migration, especially mothers working abroad or yung mga sinasabi ko kanina na mga OFW na mga mothers na nagma-migrate or nagtatrabaho sa ibang bansa para may pangkain or may ibigay pangtustos sa mga anak nila. So, yun yung isang nagiging reason ng mga solo parents. Isa din marital breakdown or separation, annulment, or abandonment. Ito yung kapag naghihiwalay yung mag-asawa. Yan yung tinatawag nating separation, annulment, kapag naaalal yung marriage nila, kumbaga naghiwalay sila and wala pa namang annulment, hindi. Merong annulment sa Philippines, ang wala sa Philippines is yung divorce kasi hindi pa siya na-approve. So, annulment yan yung mag-asawa pa rin kayo pero technically magkahiwalay kayo pero mag-asawa pa rin kayo para na lang doon sa bata or ginagawa yon para yung sustento ng bata is intact pa din even though naghiwalay na kayo both side. Abandonment is yan yung iniwan. For example, yung mother iniwan ng father and then nasa kanya yung anak or yung father iniwan ng mother and then nasa father yung anak. So yun, abandonment. Pangatlo is unwed motherhood yung hindi pa nakasal or hindi pa sila kasal ng ka-live-in partner niya tapos bigla siyang iniwan. So, isa din yun sa mga nagiging reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga solo parent. Basta solo parent, may anak na ha. Kasi kung wala pang anak, solo lang yun. Pag nalagyan na ng parent, meaning may anak na silang isa. Sige, dito tayo according naman kay Iloilo and Polo 2003, shared solo mother face challenges. According kay Ilo and Polo 2003, sinabi nila na yung mga solo mothers daw ito daw yung mga challenges na na-experience nila. Pinakaunang-una sa lahat, economic instability due to the lack of dual income. Economic instability is yan yung nagkukulang sila sa pera kasi nga daw wala silang ka-dual income, meaning walang ibang nagpo-provide kundi sila lang. So, minsan nagigipit sila or wala na silang pangtusos sa mga anak nila kasi nga, sila lang yung nag-earn ng income sa family kasi wala na silang partner. Kaya nga natawag na solo parent. Pangalawa is lack of childcare services affecting employment. Kapag for example, sabihin na natin yung solo parents, marami siyang anak. And pag sinabi nating lack of childcare services, yan yung walang mapag-iwanan ng anak. So, syempre, hindi naman pwedeng dalhin sa trabaho yung mga anak nila, diba? So, ang nangyayari niyan, hindi na sila makakapagtrabaho kasi nga, hindi nila alam kung saan nila iiwan yung mga anak. Compare in America or something, may mga daycare services sila na pwede mong iwan yung mga anak nyo, pwede nyong iwan yung anak nyo kapag kailangan mong magtrabaho and then after work, pwede mo na silang balikan. Here in the Philippines, wala masyado. So, if meron man, kailangan mo pang magbayad ng malaki and hindi na-afford ng isang solo parent. Kasi nga, wala ng income. Kaya nga siya naghahanap ng trabaho para magkaroon ng income. And how much more if mag-a-avail pa siya ng mga daycare services na hindi na nga niya afford. Okay? Lastly is yung social stigma, particularly in conservative communities. Social stigma in a way na discrimination, para siyang discrimination, parang lower siya ng discrimination, yan yung stigma na parang sinasabi natin sa mga solo mothers na pag-iwanan or for example, yung mga wordings nila na maaga kasing lumande, ganyan, so kaya siya iniwan ng asawa niya and mahirap yon para sa mga solo mothers kasi minsan naman hindi naman nila ginusto, for example na rape sila or for example iniwan sila ng mga partners nila or for example namatayan ng partner and then yes, magiging solo parents na sila kasi nga wala na silang karamay sa buhay, wala na silang kasama and mostly yung ibang mga solo parents, hindi sila naghahanap ng ibang asawa nila kapag namatay yung asawa nila or iniwan sila kasi may it be traumatized na sila or ayaw na nilang mag-commit sa isang relationship na alam naman nilang mabubuwag or any other reasons na pwedeng magkaroon ng effect sa mga children nila. So, solo parents, yan, ito yung pinaka-last na topic natin sa demographic shift. And yeah,
I really hope na na-understand nyo yung about sa rise or yung pag-increase ng mga solo parenthood here in the Philippines. So, wait lang. So, yun lang yung topic natin for the SWPPS or Social Welfare Policies, Programs, and Services. And I really hope na may natutunan kayo sa discussion natin for today. And if you wanna learn more, please follow me on my TikTok. If sa YouTube ko man ito ma-upload at MyCarSW, same lang din sila sa YouTube ko. At MyCarSW, yun lang. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!